Ang kaligtasan nasa bawat isa. Pag ganung kayong mga nagsishare, kayong may sumasagupa sa inyong pastor, ang isampal ninyo, yung mga nagawa ko na, mga sinulat ko bago mangyari, nandyan sa wall ko. Isa lang sabihin ninyo, paano ninyo masabing kayo ang pinag-utusan na kayo naman ang walang kayang gawin? Kung kayo ang pinag-utusan ng Diyos, dapat kayo ang mayroong kayang gawin na hindi kaya ng ordinaryong tao. Tulad nitong tao na to, si Narciso Olalo, ang boses makapagaling, makita ng kasalanan ng tao, makita ng parating. Ito lang ang isampal ninyo sa mga mukha nila. Kung anong isasabihin nila sa inyo. Ang patunay nasa wall ko lahat. Nagkalat na. Kung sila ang nagsasabing sila ang tunay at totoo, hanapan ninyo sila ng ganito as mahigit pa. Dahil sinabi nga nila na demonyo ang gumamit. Ngayon, dapat ang kaya nilang gawin na higit pa dito para masabi natin na Diyos nga ang nag-utos sa kanila. Ganito lang kasimple. 7 years before it happened, God's message, July 31, 2014, Ukraine war started in February 24, 2022 up to the present time. So I think lahat tayo alam natin na nangyari ang gera sa Ukraine since February 24, 2022 hanggang sa kasalukuyan. At ito yung mensahe dated July 31, 2014. So just imagine, sinulat ni Narciso Olalo 7 years ago. Alright, pakinggan natin ang mensahe. Narciso Olalo, July 31, 2014. Mensahe ng Diyos. Nakatayo ako sa isang lugar na maraming tao at biglang dumating si Jesus Christ. At hingal na hingal at umupo siya sa tabi ko. Tinanong ko siya, saan ka ba galing? Sumagot siya, galing ako sa may mga gera at nakita ko matindi ang bakbakan doon. Sabihin sa mga tao, manumbalik na sila sa Diyos. Dahil hindi malayo na ang mga gerang yon, lalo na sa Ukraine, pag hindi ito mapigil, maging metsa ito ng World War III. Huwag ninyong baliwalain ito. Mensahe ng Diyos ito. May panahon pa para pagbabago at pagsisisi at lubos na paniniwala. Ang Diyos lang ang pwedeng pumigil nito. Pero pag nagmatigas tayo, ang masasabi ko lang, baka mahuli na ang lahat. Hangad ko pa rin na hindi ito mangyari, ang mensahe ng Diyos. Okay, so yan ang mensahe. Again, dated July 31, 2014 at nangyari last February 24 hanggang sa kasalukuyan ang gera sa Ukraine. Okay, so now let's view the coverage for a few minutes taken from YouTube. Breaking news, we are just getting more in about the airstrike that killed 35 people at a base on Poland's border with Ukraine. Fox News reporting that the missiles were fired at long range from Russian airspace, and they hit their target, the Yavoriv military base, just 15 miles. Look at this map, east of the Polish border, raising NATO's already clanging. Okay, I will stop from there. Kayo na bahala mag-visit sa YouTube at panoorin ang mga balita tungkol sa gera sa Ukraine. So, yun. At sana, tanungin natin ang mga sarili natin. Sino ba ang nakakaalam sa mga pangyayari tulad sa gera sa Ukraine? Hindi ba Diyos lang ang nakakaalam? Now, malinaw na may kausap si Narciso Olalo, siyempre ang Panginoon. Kaya magbasa tayo sa mga mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo sa Facebook account niya. Maraming salamat. Basahin, intindihin, at share ang mga mensahe ng Diyos. Thank you. The Indonesia tsunami 2 months before it happened. God's message, October 8, 2018, Indonesia tsunami, December 22, 2018. At ito ang screenshot, yung actual mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo. So sa mga baguhan, si Narciso Olalo nagsusulat siya sa mga mensahe ng Diyos sa Facebook account niya. So ito yung isang example ng mensahe ng Diyos. So that is October 8, 2018. Pinakita ko lang yung date kasi hindi yan edited.
Medyo mahaba yung mensahe. There are 3 pages. But then, don't worry, I'm going to read the full mensahe para sa lahat kasi medyo maliit yung letra. Okay, here we go. Let us listen God's message. Narciso Olalo, October 8, 2018. Mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako, nakadaan ako sa may maraming tao. Nagkainan, napatingin ako sa mga kanin nila, at napadampot ako. Ang sabi ko, na iibang kanin ito Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Pagkain niya ng Muslim, na Asian, ang salita ng Diyos. Napatingin ako sa mga tao. Sabi ko, oo nga, para silang mga Asian. Nag-isip ako kung anong lahi ba sila, Indonesian or Malaysian. Nagpatuloy ako sa paglalakad, napunta ako sa tabing dagat. Habang nakaupo ako, nakatanaw ako sa laot. Napansin ko na may naiibang alon na parating. Napatingin ako sa dalampasigan. Lumaki ang dagat. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Tumakbo ka na. Palayo, isigaw mo sa mga tao na may panibagong tsunami na mas malaki pa ang mapinsala nito, ang salita ng Diyos. Tumabuk ako paakyat sa mataas na lugar. Habang napalingon ako, nakita ko ang alon na naminsala na ang sasakyan pang dagat. Tumaob na, ang mga patay naglutangan na, maraming nagtakbuhan. Paakyat na, sumisigaw, habang nakalingon ako at nakatingin sa tubig na parating. Sabay sabi ng Diyos, there's no way to run, there's no way to hide. Habang nagpatuloy ako sa pagsigaw sa mga tao, sabay bigla akong nagising. Umaga na pala ang mensahe ng Diyos. Okay, thanks for listening. As you see at the right side, makikita niyo yung headline ng CNN World Report. Indonesia kills at least 222 without warning. So, nangyari talaga ang mensahe ng Diyos. So, ano ang mga clue sa mensahe? Yan, sinasabi, Indonesian o Malaysian. Yan, at saka nangyari yung tragedy sa Indonesia. At saka yung line pa sa mensahe na yan, pagkain yan ng Muslim, pagkain na Asian, ang salita ng Diyos. So ito na ang magpapatunay na ang trahedya na yan mangyayari sa Muslim country, which is Indonesia. And then let's view a few minutes only about the Indonesia tsunami emergency. This is taken from YouTube. Alright, let's watch together for a few minutes. Okay, thank you for viewing with me. You can view more about Indonesia tsunami sa YouTube. And if you want to discover the truth, please don't forget to visit or Google Narciso Olalo. If you type in Narciso Olalo, you will find Narciso Olalo's social media links like the Facebook, the YouTube. He has his own website, Twitter, Instagram, and all other media links. Thanks for listening. 3 months before it happened, there were 8 God's messages. 8/23, October 1, October 20, October 26, November 7, and 3 messages November 8. Ang Yolanda Typhoon nangyari November 8, 2013, 3 a.m. Ngayon, pakinggan natin ang mga mensahe na sinusulat ni Narciso Olalo para mapatunayan ng lahat na ang lahat ng mga trahedya nakasulat sa mensahe ng Diyos through Narciso Olalo.
So, ito yung picture sa Yolanda, November 8, 2013. I am sure everyone is aware about this. Ito yung pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. At saka, makikita natin yung mga kabaong, nagkaubusan kasi ng kabaong yan, mga patayan sa Yolanda. At saka ito yung unang mensahe. Pinakita ko yung screenshot sa actual Facebook post ni Narciso Olalo dated August 23, 2013. Ngayon, pakinggan natin kasi hindi nyo mabasa, super liit yung litra. Narciso Olalo, August 23, 2013. Mensahe, magkasama kami ni Jesus Christ. Habang naglalakad kami, malakas ang ulan at malakas ang hangin. Ibig sabihin niya dito, may parating na malakas na bagyo. Habang naglalakad kami, ang sabi niya, gabi na para maalaala ko ng mga tao nasaan ako noon. Anong ginawa nila? Busy sa trabaho, para sa pera, hanap buhay, hindi masaya sa simpleng buhay. Ngayon, huli na dahil marami nang darating sa buhay ng tao na kinatakutan nila. Sabay sumigaw siya sa lahat ng may masasama na magtangka sa buhay mo. Bawat isa sa kanila ay mamamatay. Mabuti pang patayin ko sila kaysa marami pang mamamatay sa gawain nilang masama ang salita ng Diyos. Okay, so yun ang pinakauna, August 23. Ang pangalawa, written September 30, 2013. Ngayon, pakinggan natin ang pangalawang mensahe sa Yolanda. Narciso Olalo, September 30, 2013 and October 1, 2013. Mensahe, sa loob ng isang gabi, bago mag-alas 12 midnight, nakita ko ito. Nagising ako pagtulog ko uli. Pinakita uli, kaya sakop ito ng October 1. Ako po'y nagpaabot lamang sa inyo ng mensahe ng Diyos. Nasa inyo na kung paniwalaan ninyo ito. Dahil sa lahat ng mensahe na nakikita ko simula nang ginagamit na ako ng Diyos na si Jesus Christ, ito ang pinakagrabe. Ito ang sabi ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Ang nakita ko, isang super malawakang malaking baha ang mangyayari na parating. Ang mga kabahayan nilalamon ng tubig. Ang mga tao nagakyata na sa puno ng niyog. Habang natutumba ang ibang puno, iyak na iyak ako na ang sabi ko, Lord Jesus Christ, patawarin mo ang lahat ng mga tao. Habang nakikita ko na marami na ang namamatay. Nalulunod, nilalamon ng tubig. Halos wala na akong nakita na lugar at napansin ko na lang na wala na ang mga signal sa telepono at sumisigaw ako, Lord Jesus Christ, nasaan ang sinasabi mo sa Bible na hindi mo na uulitin ito katulad sa panahon ni Noah? Okay, so yun ang pangalawang mensahe. Ang pangatlo, yung October 20, 2013. Alright, so pakinggan muna natin. Narciso Olalo, October 20, 2013. Mensahe, may nakita ko na mangyayari na malaking trahedya. Ayon sa mensahe, magkaubusan daw ito ng kabaong. Hindi malinaw kung ano ang dahilan, pero sa nakita ko, kahaba-haba ng traffic. Ang mga tao naglalakad na haba ng traffic. Ang nakita ko, one-way na daan. Tataan sa baba, daan sa taas. Siguro ang mangyayari no, nasa post ko na o tapos niyang sinabi. Mag-ingat ang lahat. Aanhin pa ang paniniwala niyo pag nasa binggit na kayo ng ayan. Huli na ang lahat. Okay, so yan ang pangatlo. So malinaw na ito yung lumalabas sa report sa TV, online, na yun nga, nagkaubusan ng kabaong. So, I capitalize in here, may nakita ako na mangyayari na malaking trahedya.
ayan, magkaubusan daw ito ng kabaong ang salita ng Diyos, which is really true. Yan ang proof sa mga nangamatay during that time. Okay, October 26, ito naman ang mensahe. Pakinggan natin. Narciso Olalo, October 26, 2013. Isa ito sa kinakatakutan ko na ang sabi niya na mangyayari na ito na may darating na pangyayari na magkaubusan ng kabaong. Kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto ko pa na sasabihin ng tao na sinungaling ako, nagpatotoo ako, at ano pang pangungutya na sasabihin nila. Tanggapin ko ito, wag lang mangyari dahil maraming buhay ang mawawala ang salita ng Diyos. Okay, so yun ang October 26. Ang next, yun nga, kinatatakutan ko na ang sabi niya, mangyayari na ito na may darating na magkaubusan ng kabaong. So anyway, it's the same. I just highlighted. And then, meron din sa November 7, I will not read anymore. And then November 8, there's no way to run, there's no place, November 7, there's no way to run, there's no place to hide, stay where you are, at maghihintay na lang kayo na matatabunan ng lupa at tubig, dahil ang tunay na naniniwala sa akin na si Jesus Christ, walang kinakatakutan ang salita ng Diyos. That was November 7, 2013. And then, November 8, 12:15. Ito na yung araw talaga ng Yolanda, pero yung time is 12:15 ng 12 a.m. kumbaga, oras sa Pilipinas. Okay? So let's listen. Narciso Olalo, November 8, 2013, 12:15, oras sa Pilipinas. Mensahe, mag-ingat ang taga Leyte. Ayon sa mensahe, dito daw ang matinding pinsala. May mga matay din daw dito at mawala ng kuryente. Ang Camiguin din daw, mag-ingat dahil tubig ulan ang malakas dito. Pero ayon sa boses ni Diyos Ama, nailigtas ko na ang mga pamilya nila ang salita ng Diyos. Okay, so yan ang November 8, 12:15. Ang sunod naman, November 8, meron din, I will not read, 12:30, ito yung pinakahuli na mensahe. So let's listen one more time, the last God's message relative to Yolanda. Narciso Olalo, November 8, 2013, 12:30, oras sa Pilipinas. Mensahe, ayon sa sinabi ng Diyos, itong bagyo na ito, mabagsik ito, kukuha ng maraming buhay, malakas na malakas daw ito, na mayabang at matulin daw. Ito ang hangin at matubig. Itim ang kalooban ng bagyong ito, pero mabait daw ito sa mga taong naniniwala sa Diyos, ang mensahe ng Diyos. Okay, so that was the last message. At saka, yun, nangyari ang Yolanda, November 8, 2013, makikita ninyo yung sample ng mga pictures sa Yolanda tragedy. Maraming nangamatay, matanda, bata, lahat, marami talaga. At saka, yun, let's watch for a few minutes yung video. I'm not sure if we can access it.